Hello sa lahat! Ako si Xiaoxi, ang Health Anchor. Ngayon ay ipakikilala ko sa inyo ang pag-unawa sa talamak na sakit sa bato. Ang pangunahing tungkulin ng mga bato ay upang makabuo at mag-ipon ng mga hormon at salain ang dugo, sinasala ang labis na tubig, dumi at lason at ilalabas ang mga ito bilang ihi. Kapag huminto sa paggana ang mga bato, may ipon ang mga lason at tubig na magdudulot ng mabula na ihi, edema, mataas na presyon ng dugo, anemia at pagkapagod. Sa makatuwid, ang 5 pangunahing sintomas ng talamak na sakit sa bato ay mabula na ihi, edema, mataas na presyon ng dugo, anemia at pagkapagod. Ang unang punto ay tungkol sa mga bula na karaniwang tinatawag na mabula na ihi. Kung ang mga bula sa ihi ay nagpapatuloy sa loob ng 0 hanggang 15 minuto nang hindi nawawala, posibleng mawala ang protina sa ihi at mabuo ang proteinuria. Sa kasong ito, kinakailangan ang pagguhit ng dugo at pagsusuri sa ihi upang masuri ang paggana ng bato. Ang pangalawang punto ay tubig, karaniwang kilala bilang edema, kapag ang pag-andar ng bato ay lumala sa isang tiyak na lawak at ang tubig ay hindi maalis, malamang na mabuo ang edema. Ang ikatlong punto, mataas, ang ibig sabihin nito ay mataas na presyon ng dugo. Kung ang systolic na presyon ng dugo ay mas mataas sa 130 at ang diastolic na presyon ng dugo ay mas mataas sa 80, kailangan mong humingi ng medikal na atensyon ng maaga. Ang ika-4 na punto ay anemia, na karaniwang kilala bilang anemia, mamumutla ang mukha at mahihilo ka ng walang dahilan. Sa oras na ito, dapat kang maghinala na may problema sa mga bato. Ang ika-5 punto ay pagkapagod. Kapag ang talamak na sakit sa bato ay nagiging maseryoso, ang mga toxin ng urea ay naiipon sa katawan at hindi mailalabas na magdudulot ng pangkalahatang pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal at pagsusuka, at pangangati ng balat. Sa makatuwid, dapat mong bigyang pansin ang mga pisikal na sintomas at humingi ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon kung mayroong anumang mga abnormalidad. 1. Diabetes, mahinang kontrol sa asukal sa dugo na madaling magdulot ng pinsala sa bato. 2. Matatanda, may edad at malalang sakit, unti-unting tumatanda at bumababa ang paggana ng bato. 3. Hypertension, ang mahinang kidney function ay lalong magpapalala ng hypertension. 4. Ang mga taong gumagamit ng mga pangpawala ng sakit o mga herbal na gamot ng Tsino na hindi alam ang pinagmulan o mga tableta sa dieta sa mahabang panahon. 5. Cardiovascular disease, magkaugnay ang puso at bato. Kung ang sakit sa cardiovascular ay hindi mahusay na nakontrol, ang hindi sapat na supply ng dugo sa mga bato ay madaling magdulot ng pinsala sa bato. 6. Congenital kidney abnormalities, tulad ng polycystic kidney disease, na maaaring mapabilis ang pagbaba ng kidney function. 7. Autoimmune disease, ang mga autoimmune disease ay aatake sa mismong katawan at madaling magdudulot ng pinsala sa bato. Hayaan akong suriin ang 5 pangunahing sintomas ng malalang sakit sa bato, mabula na ihi, edema, hypertension, anemia at pagkapagod. Inirerekomenda na humingi ng medikal na atensyon. Ang mga pasyenteng may diabetes, hypertension at hyperlipidemia ay dapat bumalik para sa mga regular na pagbisita upang suriin ang mga pagbabago sa paggana ng bato. Panghuli, mangyaring kumuha ng isang maliit na pagsubo. Nais ko kayong lahat ng kapayapaan at kalusugan.